Good morning po. Um, Kanina kasi habang nakahiga ako, meron akong biglang naalala. So, kaya bumangon muna ako. Tapos, nabasa ko yung Psalms 91 verse 4. Ang sabi po dito is, He will cover you with His feathers, and under His wings you will find refuge. His faithfulness will be your shield. So, ang naalala ko kasi is yung invite kami nung kaibigan namin na may condo sa may parteng Bikutan. So invite niya kami dinner tapos swimming. So tuwan-tuwa yung mga bata kasi nga mainit yung panahon noon eh. Tsaka ang bata kasi gusto laging mag-swimming. Meron kasi kaming anak na baby pa. Tapos pagkatapos naming mag-swimming, syempre sobrang saya ng mga bata. Sobrang saya namin kasi nga parang bakasyon na yun eh. Kasi nakakondo ka, nakapag-swimming ka sa swimming pool. So tuwan-tuwa kami. So sobrang enjoy yung mga bata, yung kami. Tapos nung pauwi na, iba yung nadaanan namin yung way papunta dun sa room. Doon kami dumaan sa may paikot banda. Bibihira pala yung dumadaan doon. At saka pinagbabawal daanan. Hindi namin alam kasi nga, doon lang kami nakapunta doon. Hindi rin kami nagtanong. So, kasalanan din namin. So, doon kami halos lahat dumaan. Tapos, buti na lang, ako yung may karga sa anak ko na bunso. Kasi baby pa siya. Habang dumadaan kami doon, bigla akong nadulas. Pag akala ko yung tatapakan ko, tama pa, yung pala, mali na. Sobrang delikado pala nung daan na yun. Hindi ko rin alam. Itong kasama ko naman, hindi nagsasabi na ganun yung dadaanan namin. So, ayun nga, nadulas ako. Tapos bumagsak kami ng anak ko dun sa may hagdanan yung nabagsakan namin. And nung time na yon, kasi akala ko talaga wala na eh. Kasi sobrang taas nung binagsakan namin. Ang nasabi ko lang nung panahon yun, sabi ko, sumigaw na lang ako ng Jesus. Kasi nga, parang, alam mo yung feeling feeling mo na wala na, bagsak ka na. Ang lalim. Na kung iisipin mo, pagbagsak mo doon talaga, mababalian ka talaga. Kasi sobrang taas. Yun, napasigaw na lang ako, Jesus, sabi ko. Kikarga ko pa yung anak ko. Yan, iniisip ko yung anak ko talaga na okay lang akong, mabalihan ng mga buto. Wag lang yung anak ko talaga kasi baby pa siya noon. Parang nasa 4 years old yata siya noon, time na yan. And then, nung pagbagsak ko talaga, ko na una yung likod ko. Parang napaganon ako, napainat ako. Tapos yung anak ko, hawak ko pa rin. Hindi ko siya binitawan. Tapos, naalala ko yung time na yun. Talaga, naramdaman ko yung tinatawag nila na pag-iingat ng Diyos kasi pagbagsak mo dun, kung iisipin mo sobrang mababalian ka talaga eh. Hindi ka talaga bubuhayin ka pero mababalian ka talaga ng buto. Pagbagsak ko, parang alam mo yung parang may bumagsak ka sa foam. Medyo masakit pero hindi ganun kasakit. Medyo masakit lang, Pero alam pag iisipin mo kasi, tinignan ko nga yung binagsakan namin eh. 7 feet mahigit yung hagdanan. Pinaka stairs niya, sobrang lalim talaga. Kasi sinukat ko ng kamay ko, ang taas. Sabi ko nga kung hindi talaga ako iningatan ni Lord, bali talaga yung likod ko. Sobrang taas eh. Kaya sobrang nagpapasalamat ako sa Diyos kasi nga
yung anak ko hindi nasaktan. Ako, nasaktan ako pero konti lang. Pero kung isipin mo na bumagsak ka ng ganun ka um, kataas, tapos hawak mo pa yung anak mo, sobrang bigat, di ba? Pagbagsak mo, mababalian ka talaga. Kaya sobrang nagpapasalamat ako sa Diyos kasi nga, walang naging damage sa katawan ko. Wala akong ininda na, walang na fractured sa buto ko. Tapos, talagang na-experience ko yung ano ni Lord, yung pag-iingat niya nung time na yun. Kaya sobrang, nung time na yun, pag naiisip ko, kaya nga napaisip ko kanina, kasi nakahiga ako, naisip ko yung bigla. Kaya sobrang, sabi ko thank you Lord, kasi hindi mo ako hinayaan na mapahamak, hindi mo ako hinayaan na nabalian. Kasi kung nabalian ako, wala na. Paano ako makakapagtrabaho? Paano na kami? Tatlo pa naman ang anak ko. So yun lang po. Piliin po nating lagi magpasalamat sa Diyos kasi nandun po lagi yung pag-iingat niya. Minsan hindi natin alam na iniingatan tayo ng Panginoon. Kahit sa simpleng traffic. Pag na-traffic tayo, isipin na lang natin na kaya tayo na-traffic kasi merong aksidenteng mangyayari. So pag na-traffic tayo, mapiprevent ni Lord yun. So, nandiyan yung pag-iingat niya lagi. So, yun lang po. Maraming salamat.